Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang Magandang hapon, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. At ako naman po si Jessel Aquino na pansamantalang humahalili pa rin kay Ms. Sharon Enriquez ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Maligayang buwan ng wikang pambansa, binibining Jessel. At syempre po, sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon sa live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at syempre ng Radio Magazine. Maligayang buwan ng wikang pambansa din po, Ms. Hani. At gaya nga po ng inyong nabanggit, patuloy pa rin po tayong napakikinggan ang ating programa sa Radio Magazine 1278 AM tuwing Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At meron din tayong replay sa Radio Pilipinas, Radio Publiko, 738 AM. Tuwing Sabado po yan, 5:00 hanggang 6:00 ng hapon. At mga ka-TNK, mapapanood rin po tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa For the Box. At mula nga po sa amin dito sa Tinig ng Kababaihan, isang pagbati po ng makabuluhang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa na Miss Jessel may temang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Ayan, mukhang malalim po yung pag-uusapan po natin ngayong hapon, Miss Honey at mga ka-TNK. At bilang pagpapatuloy nga po sa ating programa, narito po ang ating featured God Work for the Week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipa-trending. Yan nga po, tinanghal na Outstanding CSR Project for Arts and Culture sa 2025 CSR Guilds Award ang isang sewing-based livelihood initiative para sa mga kababaihang Higaonon sa Impasugong, Bukidnon. Ang project Tahita na nakaugat sa mga tradisyonal at tradisyong kultural ay nagbibigay ng skills training para sa mga kababaihang katutubo. Ito ay pinangasiwaan ng Aboitiz Renewables Inc. at Aboitiz Foundation bilang bahagi ng kanilang mas malawak na inisyatiba sa pagpapaunlad ng komunidad. Ang CSR Guilds Award na inorganiza ng League of Corporate Foundations ay nagbibigay parangal sa mga programang may makabuluhang at pangmatagalang epekto sa iba't ibang komunidad sa buong bansa. Tinutugunan ng Project Tahita ang dalawang mahalagang hamon. Yung una, yung panganib ng tuluyang pagkawala ng mga tradisyonal na sining ng paggawa at ang kakulangan ng matatag na kabuhayan ng mga kababaihan sa mga pamayanang katutubo sa Bukidnon. Sa ilalim ng programa, pinondohan ng Aboitiz Renewables, katuwang ang Aboitiz Foundation, ang mga pagsasanay sa pananahi at nagkaloob ng mga makinang panahi at kumpletong sewing kits para sa mga benepisyaryo. Ayon sa kanilang General Manager for Hydro Operations na si Noreen Vicencio, ang Project Tahita ay pagsasanib ng pangangalaga sa kultura at suporta sa kabuhayan. Bukod sa paggawa ng mga praktikal na gamit, sinasanay ang mga kababaihang may edad 19 hanggang 60 upang magpatuloy sa paggawa ng tradisyonal na kasuotan at iba pang gamit na siyang magpapanatili ng kaalamang ito para sa susunod na henerasyon.
Ibinahagi na yan na noong 2024, 19 na kababaihan ang nagtapos sa pagsasanay sa pananahi, kung saan natutunan nila ang tamang paggamit ng makina at pagbuo ng mga patterns na tinatawag, no, Miss Jessel. Pati na rin yung paggawa ng mga kasuotan, accessories at mga tradisyonal na damit. Samantala, nagkaloob din ang Aboitiz Renewables ng mahalagang kagamitan para sa paghahabi at beadworks sa kalapit na komunidad nito sa sitio Mintupad upang mapanatili ang mayamang pamana ng kulturang Higaonon. Ayon kay Elisa Anlicao, isa sa project beneficiaries, ang proyekto ay nakatulong sa pagpapaunlad ng kanilang asosasyon, pagbibigay ng mga gamit at kaalaman upang mas humusay ang kanilang kakayahan at maging matatag ang kanilang kabuhayan at komunidad. Kaya naman sa ating mga kapwa Godvocate sa likod ng Project Tahita, good job po sa inyong God work. Yan, nakaka-proud po, no, Miss Honey. Good job po and congratulations sa Project Tahita sa pagiging outstanding CSR project for arts and culture. Samantala, Miss Honey, narito naman po ang ating hashtag Say sa TNK Question of the Week. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Dahil nga ngayong Agosto, ang buwan ng wikang pambansa, nais po naming malaman mula sa inyo paano ba natin mas mapapalakas ang bawat tinig ng kababaihan gamit ang bawat wika ngayong buwan ng wika. Ayan, paano po natin mas mapapalakas yung bawat tinig ng kababaihan gamit yung bawat wika ngayong buwan ng wika. Nakapost na po ito, yung ating tanong na to sa PCW Facebook page, kung saan pwede po kayong mag-comment o mag-message. Maaari rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814 at babasahin po namin ang inyong insights bago po matapos ang ating programa. Ulitin po namin yung number 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito sa TNK lahat tayo ay may say. At nabanggit mo, Miss Jessel, yung ating Say sa TNK question sa linggong ito. Mga ka-TNK, ang atin pong tanong ay may kinalaman sa episode natin ngayong araw na pinamagatang bawat tinig dinggin, bawat wika linangin. At upang pag-usapan at mas maunawaan pa natin kung bakit nga ba mahalagang dinggin ang bawat tinig at linangin ang bawat wika natin, may makakasama po tayo mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. Sino po kaya siya? Malalaman po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, may wang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madahalaga niya. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Bawat Tinig Dinggin, Bawat Wika Linangin, makakasama po natin live via Zoom ang bagong tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino at Kinatawan ng Wikang Tagalog. Walang iba kundi si Attorney Marites A. Barrios Taran. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon sa inyo. Good evening, Hani, at good evening, Jessel, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at kasama, mga ka-TNK. At ganun din sa lahat ng kababaihan at may pusong babae at nagmamahal sa babae. Ayan, magandang hapon po. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Para sa buwan salamat po. Ayan, para po dun sa buwan ng Wikang Pambansa ngayong Agosto. Ayan. Ngayong taon yung tema po natin ay paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Ano po ba yung ibig nating sabihin dito, ma'am? At bakit po mahalaga itong maunawaan? Syempre, ng ating mga ka-TNK at ng mga kababayan natin. Tama po. Ang tema pong ito ay masusing pinili ng kalupunan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagnanais na paunlarin, linangin natin pa at itaguyod ang wikang pambansa. Ngayon po, ang ibig sabihin po kasi ng paglinang ay ang pag-unlad, pagpapayabong at pagpapalaganap ng wika. Alam niyo po, ang Filipino ay isang wikang nagbibigkis at wikang nagpapaisa, unifying force, kumbaga, ng Pilipinas. At ito po ay simbolo ng pagkakaisa at pagkakaintindihan ng bawat Pilipino. Ito rin po ang nagkakabit, nagbubuklod sa ating mga Pilipino upang lumingon sa kasaysayan at mahalin ang ating kasaysayan tungo sa kaunlaran, hindi po ba? Kaya't mahalaga po na maunawaan ng bawat isa sa atin na ang wikang pambansa, ang wikang Pilipino ay dapat nating mahalin, itaguyod, gamitin sa pang-araw-araw. Wala pong ibang tao na magmamahal ng ating wika kundi tayo pong mga Pilipino. At ang pagmamahal po sa wika ay maipapakita sa pamamagitan po ng paggamit nito sa araw-araw. Hindi lamang po sa paaralan, kung hindi maging sa bahay, sa simbahan, sa palengke, sa pamayanan, sa opisina. Yan po ang aming itinuturo dito sa Komisyon sa Wikang Filipino. Sapagkat ang aming pong panawagan at nais po namin ibahagi sa inyo ay kailangan na tayo ay magsama-sama sa ating pagsisikap na upaunlarin at itaguyod ang wikang Filipino at mga katutubong wika dahil ito po ang pundasyon ng ating pagkakaisa at identidad bilang Pilipino. Ayan. At saka siguro hindi lang din sa tuwing buwan ng Agosto, kundi sa pang-araw-araw nating Tama po, yun po ang aming advokasya sa Komisyon sa Wikang Filipino na sana po ay hindi lamang tuwing buwan ng Agosto natin ipinagdiriwang ang ating wika. Ito po ay dapat nating isinasaalang-alang sa pang-araw-araw nating mga gawain. Ayan. Attorney, para mas makilala po ng ating mga ka-TNK at ng mga tagapakinig pa po natin, ano po ba ang mandato ng Komisyon sa Wikang Filipino at sino-sino po ba ang bumubuo nito? At mayroon po ba kayong mga regional or field offices na tumutulong sa pagpapatupad ng mga programa sa iba't ibang panig ng bansa? Opo. Ang pagkakaroon po natin ng isang komisyon na Komisyon sa Wikang Filipino ay mahigpit na nakaangkla sa ating saligang batas. At ang Komisyon sa Wikang Filipino na itinatag sa bisa ng Batas Republika 7104 or RA 7104 ay itinatag na may mandatong paunlarin, palaganapin at pangalagaan ang wikang Filipino at iba pang wika
ng Pilipinas. Kami po sa komisyon ay mayroon po kaming 10 commissioner. Dapat po ay 11 po yan, pero may kulang pa pong isa. So, ang mga commissioner po natin ay 3 full-time at dapat po ay 8 part-time. Lahat po ng mga commissioner ay masusing pinipili at sila po ay kumakatawan ng mga malalaking grupo na wika sa Pilipinas, regional na wika ng Pilipinas. Kami po ay walang regional offices o tanggapang regional, ngunit napakarami po namin na mga sentro ng wika at kultura sa lahat po ng panig ng ating bansa. Mahigit po 4 na po iyan at sila po ang kasama namin na nagsusulong sa pagpapayabong at pagtataguyod ng ating sariling wika at kultura. Kasama po natin, syempre, ang DepEd na siya pong nagtuturo sa ating kabataan ng tungkol sa wikang Filipino. So, hindi lamang po nag-iisa ang Komisyon sa Wikang Filipino sa pagtataguyod. Ayon din po sa EO 335, ang batas po na iyan ay nag-aatas sa lahat po ng pamahalaan lokal na dapat po ay gumagamit ng wikang Filipino sa kanilang opisyal na pakikipagtalastasan o korespondensya sa loob ng kanilang tanggapan at maging sa nasyonal na pamahalaan. So, lahat po, hindi lang po nagsosolo, hindi lang po nag-iisa ang Komisyon sa Wikang Filipino sa aming adhikain na palaganapin ang wikang pambansa. Dito po ay tulong-tulong tayo. Kami po ay nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, maging sa mga barangayan, upang patuloy po na gamitin, linangin ang ating sariling wika. Kami po ay nagbibigay ng mga seminar, palihan, at mga talakayan upang ang mga kasama natin, hindi lamang po sa pamahalaan, kung hindi maging sa pribadong mga tanggapan, ay nasisiguro namin na gumagamit po ng wikang Filipino, hindi lamang po tuwing buwan ng Agosto. Ayan, mayroon pa lang, ngayon ko lang nalaman yun, Binibining Jessel, mayroon pa lang 4 na pong sentro ng wika sa iba't ibang bahagi Mahigit ng po. bansa. Mahigit. Saan po nakabase ito, ma'am, sa mga universities ba? Or Opo, sa mga universities, sa mga state universities Okay. po, kami po ay nakikipag-ugnayan sa kanila upang sila po ay magtayo doon. At ang namamahala po rito ay tinatawag naming direktor. ayun. Direktor ng SWAC, no? Or Sentro ng Wika at Kultura. Ayun, sa mga Opo. At sila po ay aming kaugnayan, hindi, inuulit ko po, hindi lamang tuwing Agosto. Buong taon. Ito po ay patuluyan. Oo. Patuluyan, ibig sabihin, all year round po. Opo. Ayan, ngayong buwan ng wikang pambansa, no? Ano-ano po yung mga pangunahing programa or mga aktibidad ng inyong komisyon? At ano po yung maaaring gawin ng mga ibang ahensya pa ng pamahalaan, no? Mga paaralan, mga university, o iba pang institusyon na nais pong makilahok sa pagdiriwang? Opo, alam niyo po, simula Agosto o 1 ay naglunsad na po kami ng mga gawain, aktibidades para po sa buwan ng wika. At ang kasama po rito, meron po kaming lingguhang seminar, meron din po kaming mga palihan o trainings, meron din po kaming mga tertulyang pangwika na ito po ay nagaganap sa lahat po ng mga kasapi namin kung saan mayroon pong SWAC director o yung sentro ng wika at kultura na aking nabanggit. Bakod pa po riyan sa patuluyan naming pakikipag-usap sa mga at koordinasyon sa mga pamahalang nasyonal at lokal ng ating bansa. Meron din po kaming mga programa online at hindi po natitigil iyan, hindi naman po iyan nakadepende lamang sa tuwing Agosto. Meron din po kaming mga ginagawa
ng pagsasalin, yan po ay all year round. Hindi po kami tumitigil, bagamat ang binibigyan natin ng pansin at napupuna natin ang Komisyon sa Wikang Pilipino tuwing Agosto. Dahil nga po, sa ito naman ay aming pinapasalamat sapagkat tayo ay nilaanan ng isang buwan na buwan ng wikang pambansa o buwan ng wika. Opo, ang dami pala. At busy po ang Komisyon sa Wikang Filipino ngayon. At salamat, attorney, no, na rinig ko po ano ibig sabihin ng palihan. Kaya ako po kasi iniisip, ano po ibig sabihin? Training po pala. Ano naman po ibig sabihin ng tertulya po? Ito naman po ay aktibidades kung saan, ano pa mga ano nga ba natin? Ito po ay pakikipag usap at programa So, kung saan nagbibigay din po ng mga lektura ang ating mga profesor sa Pilipino. At hindi lang po Pilipino, kung hindi yung mga katutubong wika na amin pong binibigyang diin at pansin, hindi lamang din tuwing buwan ng Agosto. speaking of mga wika po, attorney, sa kasalukuyan po ba ilan po ang wika na kinikilala po natin ngayon sa Pilipinas at paano po ito naiiba sa isa't isa, lalo na po pagdating sa kategorya ng katutubong wika? Paano po nakakatulong yung mga ito sa pagkakaisa ng ating bansa? At idagdag ko na po, kasama po ba dito sa mga wika natin yung FSL po? Kasi di ba po meron din po tayong batas tungkol po dito. Tama po. At alam nyo, ang batas na iyan ay RA 11106. At sa amin pong pakikipagsalamuha at pagbibigay ng mga lektura, hindi po namin nakakalimutan ang FSL. So, sa ngayon po, ang kinikilala po ayon sa resolusyon ng Komisyon sa Wikang Filipino ay 135. Meron po tayo 134 na katutubong wika sa Pilipinas. At yung isa, yan po ay spoken o sinasalita, at ang isa po riyan ay wikang senyas na FSL language po, Filipino Sign Language. Ayan. So kasama pala ang Filipino Sign Language dun sa Opo. listahan ng ating katutubong wika. Opo, bagaman nais ko pong ihabol na makikita ninyo minsan may mga datos na nagsasabi, ba't ang dami 180, minsan 190. Depende po kasi iyan sa kung sino ang kumukuha ng datos. Minsan po, ang kaibigan natin na taga PSA, kumukuha rin sila. At minsan hindi rin naman, hindi po iyon yung tugma sa numero namin. Ano po? Yan po ay dahil, alam niyo naman kapag tayo ay naglalagay ng datos sa mga formas ng PSA, hindi naman po tinatanong kung anong wika iyon, at kami po kasi ang nagka-classify niyan o nag-uuri niyan. Ano po, minsan po ang dialekto ay nailalagay nila na wika. Ayan. Opo. Susundan ko yung nasabi mo yan, ma'am. Siguro po, very parang maikling paliwanag lang. Ano ang pagkakaiba nung dialect dun sa language o nung dialekto sa wika? Opo. Ang wika po, yun po yung language. Yung dialect po, yun po yung dialekto. Ang dialekto po ay variasyon lamang po ng wika. Ayun. So hindi po siya wika talaga. So paano po ang example niyan? Ang wika po ay Tagalog, wikang Tagalog. Ngunit alam niyo naman po, ang wikang Tagalog ng taga Batangas ay kaiba sa tono minsan at sa istruktura ng pagsasalita sa wika ng taga Batangas. Ay paroon ka rin eh. Saan ka ba papunta? Ganun po, ano po. Pero tayo po ay nagkakaintindihan, meron po tayong common understandability. Sila po, ang wika po na iyan ay Tagalog. Opo. So, hindi po, magkaiba po ang klasifikasyon. At tayo po ay meron 12 hanggang 13 pangunahing wika. At maaari ko na po bang masabi na rin. Ito po ay ang Tagalog, Cebuano,
Ilocano, Hiligaynon, Waray, Kapampangan, Bicol, Pangasinan, Tausug, Mindanaoan, Maranao. Yun po yung mga major languages o mga pangunahing wika natin. Ngayon, marami po tayong katutubong wika. Yun naman yung mga nakalista at yan po ay aming ginagawan ngayon ng ortografiya. Ano po yung ortografiya? Yan naman po ay kung paano sinusulat at istruktura ng mga talagang katutubo. Ayun. Sa kanila po naman nanggagaling iyon. Kinukuha natin ang mga impormasyon sa kanila, atin pong iniipon, at kapag na formal na ilagay na natin po sa formal na papel, pinapa-aprobahan po iyan sa Komisyon sa Wikang Filipino at isusumitin naman sa ating komunidad para mayroon po silang nakasulat na na dokumento tungkol naman po sa kanilang wika. Ayun. So, dun sa paliwanag, binibining Jessel ni Attorney Taran, no? Opo. Even, nagkakaiba-iba pala yung bilang. Depende sa kung sino yung kumukuha ng datos, no? Siguro, Opo. isa yun sa hamon pa rin eh. Kasi yun yung kasunod na tanong ko. Mukhang isa sa hamon pa rin yung parang, ang tawag dito, yung pakikipag-ugnayan na natin sa loob ng gobyerno mismo. Halimbawa, no? Yung Komisyon sa Wikang Filipino, tapos yung ating Philippine Statistics Authority para mapag-usapan paano ba natin mas mapagbubuti yung ating pagkuha ng mga census o yung mga survey na ginagawa Opo. nila. Ayan. Tama po. Ayan. At patuloy, at masagot ko lang po, Opo. patuloy naman po kami ng pakikipag-ugnayan sa kanila at nais ko lang rin pong kuhain ang pagkakataong ito na linawin na ang Komisyon sa Wikang Filipino po ang may mandato Opo. na magdeklara kung ilan po ang talagang opisyal na wika ng Pilipinas. Opo. At sa Ayan. ngayon po ay 135, 135 po. Opo. Ayan. Speaking of hamon, Attorney Taran, ano-ano po ba yung hamon sa paglilinang ng ating wikang pambansa at yung mga katutubang wika din po natin, no, sa kasalukuyang panahon? Paano po ito tinutugunan ng Komisyon sa Wikang Filipino? Tapos may maitutulong po ba yung ating mga ka-TNK, yung mga nakikinig po sa atin? Ay, malaki para po po ang dyan. Malaki po. Okay. So, umpisahan ko po kung ano yung mga hamon. Marami po ang hamon. Una na po riyan ang migration. Sapagkat lalo na po at ang tinutukoy ko ay ang mga katutubong wika. Ang mga katutubo po ang gumagamit na ito at sila po ay nakatira sa isang sagradong lugar nila. Kapag sila po ay tinanggal sa lugar na iyon, ang wika po ay ninipis, kakaunti ang gagamit. At alam nyo naman, ang ating danas sa wika, kapag po ang wika ay hindi nagagamit, wala kang kausap ng parehong wikang ganun, nawawala po yan sa ating balintataw at hindi na po yan natin nagagamit. Isa po yan sa pinakamalaking hamon namin sapagkat karaniwan ang ating mga katutubo ay napapaalis sa kanilang mga kinaroroonan. Tapos pupunta sa Kamaynilaan, magkakawatak-watak sila, mawawala po yung wika. Kaya naman bilang pagtugon, meron po kaming mga itinatatag na tinatawag na Bahay Wika at Master Apprentice Program. Ano-ano po ang ibig sabihin nito? Sa Bahay Wika po, nagtatatag kami sa tulong at koordinasyon, pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan ng isang bahay na kung saan ang mga bata, maliliit na bata, 3 taon nagsisimula, kung saan sila ay tinuturuan ng kanilang mga magulang at mga kinikilalang mga guro o tagapagturo ng wika nila. Yung sarili po nilang wika, hindi wikang Filipino, Tagalog, hindi po iyon. Kung hindi yung kanilang sariling wika. At ito po ay sinusiguro na ang mga batang ito ay natututo sa wikang nauunawaan nila at ginagamit sa bahay. Para po patuloy ang paggamit ng wikang iyon upang hindi ito numipis o mawala o mamatay. Meron din po kaming Master Apprentice Program kung saan meron po tayong mga sinasanay. Binibigyan ng kasanayan at
pag-seminar tungkol po sa kanilang wika, sapagkat alam nyo, ang mga katutubong ito mismo ang talagang forebearers ng kanilang wika. Sila po yung may hawak ng kanilang kulturang wika at wika. So sila lamang po ang talagang may karapatan na magturo sa kanilang mga susunod na henerasyon. At sila po ay ating binibigyan ng pagkakataon na ipasa iyon. Nakikipagtulungan din po kami sa mga lokal na pamahalaan upang mapalawig pa ang paggamit ng mga wikang ito. Madali po kasi yan kapag dito tayo sa syudad na, kaysa sa nasa liblib na mga lugar. Opo. Salamat Ang tanong po, Sige po. Ang tanong po ninyo ay paano makakatulong ang mga Opo. nanay natin. Nako, napakalaki po ng maitutulong nila. At ito po ay gagawin ko ng panawagan sa mga kababaihan at sa lahat po ng mga nanay. Alam niyo po, ang pagtuturo ng wika ay nagsisimula po sa bahay. Sapagkat alam niyo na ngayon, sa panahon po ng malakas na impluwensya ng social media, ng internet, yun na isa pa po namin na hamon sa pagpapalaganap ng wikang Filipino. Ang mga nanay natin, ang mga tatay natin, ang talagang kasama natin sa pagpapataguyod at pagpapaunlad ng wika natin. Paano po? Yun po yung pang-araw-araw na paggamit ng wika. Lagi ko pong kinikwento ito sapagkat mayroon po kaming isang konsehal na taga Quezon City na naging bisita po sa selebrasyon ng buwan ng wika. At sinabi po niya na sa bahay po nila, ang wikang ginagamit nila ay Filipino, ay Tagalog. Sapagkat alam niya na paglabas ng anak niya, sa bahay nila, kakausapin ang anak niya ng Ingles at madali niya yung matututunan. Pag nagbukas ng cellphone o Facebook o YouTube ang anak niya, ang bubulaga ay ang mga nagsasalita ng Ingles. So sino ang magtuturo sa anak niya ng Filipino o ng wikang Tagalog kung hindi ba't sila mismo? At yan po ay lagi kong ginagawang ehemplo sa lahat po ng aking mga panayam sapagkat yan po ang tamang paraan upang mapalaganap natin ang wikang pambansa. Kaya ako po ay kumakatok sa puso ng ating mga ka-TNK, mga nanay, na sana po ay ating simulan ang pagturo ng wika, ang pagmamahal ng wika at kultura sa bahay. Ayun, sa mga tahanan nagmumula, sabi ni Atty. Mag-uumpisa talaga. Ayan, tumutugma din siya doon sa doon sa comment ng ating isang ka-TNK doon sa ating live stream, no, na yun nga yung exposure kasi ng mga bata sa social media, for example, yung mga napapanood nila nasa wikang Ingles. So, isang practical na halimbawa, no, yung sinabi ni attorney yung sa konsehal ng Lungsod Quezon na sa loob ng tahanan talagang Filipino o Tagalog yung ginagamit nilang wika. Kasi nga yung ibang wika ay matututunan paglabas ng bahay, pag nanood ng mga palabas sa telebisyon o sa internet Ayan. Salamat po, attorney, sa inyong mga ibinahagi po tungkol sa buwan ng wikang pambansa at syempre sa inyong pong mga panawagan po. Pero pansamantala po muna namin puputulin ang ating talakayan para magbigay ng daan sa ilang paalala. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hung-hang,
Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madahalaga niya. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At kasama pa rin po natin live via Zoom ang bagong tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino at kinatawan ng Wikang Tagalog. Walang iba kundi si Attorney Marites A. Barrios Taran. Yan, attorney, usapang gender equality at women empowerment naman po tayo kasi nasa Tinig ng Kababaihan tayo ngayon eh. Ayan, naging maugong po kamakailan no, yung usapin tungkol dun sa paggamit ng mga pangalan, hindi lamang po dun sa mga kababaihan, kundi dun sa mga kapatid natin sa LGBT community. Dahil nga po, di ba sa wikang Ingles, karaniwan ang gamit po, chairman, congressman, yung mga sir, ma'am. Ayan. Pagdating naman po sa panghalip, ayan, nariyan po yung he or she, his or her. Ayan. Masasabi po ba natin na mas neutral ang wikang Filipino pagdating po dun sa mga ito? And idugtong ko na rin po, paano po makakatulong yung pagsusulong ng ating wikang Filipino at mga katutubong wika sa pagtataguyod din po ng konsepto ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, lalo na po sa ating mga kababaihan. Opo. Alam niyo, tayo po ay napakapaalad at halos ay perpekto po ang ating wika basta't gender equality ang pinag-uusapan. Alam niyo po kung bakit. Dito po sa atin ay siya lamang. Hindi mo na kailangan He or she. problemahin. O siya, niya, kanya, sila. Hindi mo na kailangan problemahin ang pronoun na preferred. Di po ba ngayon ang uso ay gusto ko kasi tawagin ako sa aking preferred pronoun. Opo. My pronoun is she or my pronoun is he. Opo. Di po ba? Dito po sa aspektong iyan, tayo po ay wala tayong kaaway diyan sapagkat ang wika po natin ay bigkis na nabanggit ko na po. Ito po ay nagbibigkis sa atin sa tungo sa isang unifikasyon, hindi po kumikilala ng gender o kasarian. Hindi po ba? Ngunit, bukod pa po riyan, tayo po ay tumulong na rin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang sila po ay hikayatin na gumamit na rin ng gender neutral na mga terminolohiya. Kaya nga po, ang lumang hindi gender sensitive o makalumang pagtawag sa mga tulad ng mga salitang chairman, sa mga posisyon chairman, ngayon po ang aming terminong ginagamit diyon ay tagapangulo. Congressman po ay kinatawan o kaya representante po ng isang pangkat, ang tawag po natin dyan ay kinatawan. Policeman ay police. Mga bumbero, di po ba? Fireman dati, bumbero po. So, manpower, lakas manggagawa, yan po ay mga gender inclusive. At tayo po ay, kung gusto nating tukuyin, kung sir o ma'am po ba yan, ginoo, ginang, o ating tagatanggap. Kung meron man tayong tinutukoy. So, hindi po natin hinahayaan na mawala ang pagiging empowered ng kababaihan, for example. Sa katunayan, tayo po ay mas nagiging inklusibo.
sa paggamit ng ating sariling wika. Kaya hindi po ito ang gender equality po at women empowerment ay hindi hiwalay sa wika. Ngunit kasangga natin kasama sa anyo ng ating pakikitungo, paggalang at pagkilala sa bawat isa. Ayun. Usapang her story naman po tayo, attorney, no? May mga babae po ba tayong maaaring ituring na bayani, tagapagtaguyod o tagapagsulong ng wikang Filipino o mga katutubong wika? Maaari po ba kayong magbigay ng ilang halimbawa o trivia po? Opo, si Attorney Concepcion Luis ay isang abogado na kumatawan sa wikang Ilocano. By the way, hindi lang po ako ang nag-iisang babae sa komisyon sa wikang Filipino. Nakakatuwa Opo. naman. May mga kasama rin po akong 4 pa na babae. Si Commissioner Carmelita Abduraman, si Commissioner Hope Yu, si Commissioner Evelyn Olikino, at si Commissioner Ruth Tandaan. So, tungkol po sa gender empowerment, hindi po nagpapatalo maging ang mga babae sa Komisyon sa Wikang Filipino. Ayan. At syempre po, ano pa ba ang masihigit pa na representasyon ng women empowerment? Yung maging tagapangulo po ay isang babae. Opo. Hindi po ba? So, yan po ang ibig sabihin po niyan ay kumikilala ang ating Pangulo ng kakayahan ng isang babae na maging tagapagtaguyod ng wikang pambansa. Salamat. Marami pa po ako maring ibahagi katulad po ni Leona Florentino, Trinidad Texon, Liwayway Arceo. Marami po tayong mga magagaling po na mga makata, magagaling na mga autor na talaga pong palaganap din ng wikang Filipino. Nandyan din po si Paz Marquez Benitez, Preciosa Sullivan. Marami po. So, alam ko, at lalo na po ang mga magagaling na mga mambabatas natin, mahuhusay po lahat sila na magsigamit ng wikang Filipino. So, hindi na ho tayo kailangan pang lumingon sa nakaraan kung sino-sino ang magaling. Sa ngayon po, napakarami na tayong mga kasamaan sa pamahalaan na mahuhusay pong gumamit sa wikang Filipino, at yan po ay aming nakikita, yan po ay aming hinihikayat at amin pong pinapahalagahan. Ayan. Siguro isingit ko lang, Binibining Jessel at saka Attorney Taran. May comment kasi tayo doon sa ating live stream, no? Sabi niya, mukhang ano rin to kasama to sa mga makabagong tagapagtaguyod ng wika, yung ating mass media. Kasi may nasabi siya na yung isang palabas sa TV na ginagamit daw yung mga wikang Filipino, no, yung Encantadia. Ayan. Sabi niya, yung salitang ginagamit daw tulad ng piging, lumisan. Parang naku-curious yung kanyang anak at tinatanong siya kung anong ibig sabihin nun. So, nandun yung nakakahikayat na maging interesado yung mga bata doon sa ating pambansang wika. Tama po. At mayroon din po mga Korean movies or shows na ginagamit na po nilang subtitle ngayon ay Filipino. Ayan. Opo. So, even dun sa ating mass media, ay makakatulong din talaga sa pagpapalaganap ng ating sariling wika. Tama po. At kasama po namin kayo roon. Kami Salamat po po, ay attorney. At sana po ay hindi lamang tuwing buwan ng Agosto. Tama po. Inuulit ko po, kami po ay araw-araw na nagtatrabaho sa Komisyon sa Wikang Filipino. Hindi lamang po tuwing Agosto upang linangin at itaguyod, paunlarin natin ang ating wika. Ayan. Opo. At attorney, kanina nga po tinanong natin ang ating mga ka-TNK, no, dun sa ating hashtag say sa TNK question of the week na kung paano pa ba natin mapapalakas ang bawat tinig ng kababaihan gamit ang bawat wika ngayong buwan ng wika. At ito nga po ang kanilang mga insights po, ito po ang say ni Sean Kyle Flores. Mas mapapalakas natin ang bawat tinig ng kababaihan sa pamamagitan ng paggamit ng makapangyarihang mga wika na nagpapakita ng kanilang dangal, talino at kakayahan. Sa paggamit ng mga salita tulad ng bini, isang pinaikling anyo ng binibini na sumasagisag sa katimpian at kaayusan, na ipapahayag natin ng pagpapahalaga sa pagkababae sa makabagong paraan.
Ayan. Sabi naman po Pakinggan, ano po? Ayan. Sabi po Napakasarap ni naman pakinggan ng ganun. Opo. Sabi po ni Don Paulo, bawat wika may kapangyarihang palakasin ang bawat tinig ng kababaihan. Sa salita, nagsisimula ang pagkakapantay-pantay. Ang unang hakbang sa pagkamit ng pantay na karapatan ay nagsisimula sa tamang paggamit ng wika, sa pag-uusap, pagtalakay at pagtuturo tungkol sa gender equality. At sabi po ni LV Pakingan, mas mapapalakas natin ito sa paggamit ng wikang Filipino at mga katutubong wika. Mas naipapahayag ng kababaihan ang kanilang damdamin, karanasan at panawagan sa paraang mas malapit sa puso ng sambayanan. Maaari po tayong magdiwang sa pamamagitan ng pagpapakita ng talento sa tula, kanta, painting o iba pang sining bilang inspirasyon sa iba na kumilos at magsalita para sa kanilang karapatan. Para sa akin, hindi lang verbal. Kahit sa ibang paraan tulad ng talento, kaya mong makipag-ugnayan para maunawaan. Ayan, hindi rin po pahuhuli si Christian Ibana. Sabi po niya, magsagawa ng isang pista ng tinig kung saan ang kababaihan mula sa iba't ibang rehiyon ay magtatanghal ng kanta, sayaw o tula sa sarili nilang wika. Ayan, may suggestion ma'am kung anong pwede natin gawin. Napakaganda. Bigla po ako nag-take note. At ito naman ang say ni Lonely Mia na ibinahagi niya sa ating Advocates community. Hikayatin natin silang huwag mahiya sa paggamit ng sariling wika, mapatagalog, Bisaya o Ilocano pa yan. Gamitin natin ito sa pagtataguyod ng ating karapatan, kwento at karanasan bilang babae. Sa ganitong paraan, mas mapapalawak natin ang bawat tinig at karapatan ng bawat babae at bawat Pilipino. Ayan, salamat po sa ating mga ka-TNK na nagbigay ng kanilang mga insights. Ayan, attorney, hingin namin, ano po ang reaksyon nyo sa insights ng ating mga ka-TNK? Alam niyo po, talagang ako'y natutuwa at marami tayong mga tagapakinig na talagang sumusuporta. At iyan po ay aking napansin na hindi lamang puro kababaihan. Opo. Marami rin po ang mga Malalaki. nagmamahal sa babae ay nagmamahal sa wika. Opo. Alam nyo, talagang iyan po ay aming hinihikayat at kami po ay nagpapasalamat sa mga ganitong uri ng mga programa na nagtatalakay po ng kahalagahan ng wika at kultura. Ayan. Maraming Opo. salamat po sa inyong insight, attorney. Sadyang napakabilis po ng oras kasi malapit na tayong matapos sa ating programa. Ngunit bago po tayo matapos, magbibigay lang daan lang po tayo sa isang paalala at magbabalik po ang tinig ng kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madakalaga niya. Game. 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madakalaga niya.
Mga ka-TNK, bilang pagtatapos sa ating episode na pinamagatang bawat tinig dinggin, bawat wika linangin, kasama pa rin po natin live via Zoom si Attorney Marites A. Barrios Taran. Ayan. Para po sa ating huling katanungan, ano po ang mensahe ng Komisyon sa Wikang Filipino ngayong buwan ng Wikang Pambansa, lalo na po para sa ating mga kababaihan at tagapakinig na nais makiisa sa pagpapalaganap at paglilinang ng ating wika? So maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na kayo ay aming makausap at mailahad namin ang aming programa. Ngayong buwan po ng Wikang Pambansa, muli po namin pinaaalala sa ngalan po ng Komisyon sa Wikang Filipino at ang kalupunan nito at maging ang lahat ng mga kawani na ang Wikang Filipino po ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon. Ito po ay salamin ng ating kasaysayan, ng kultura, ng pagkakaisa at pagkatao. Sa bawat salitaan pong ating binibigkas, isinusulong ng natin ang ating soberanya, ang pagkapantay-pantay at pagkakaisa bilang isang bayan. Sa mga kababaihang Pilipina, lalo na po ang mga nanay, inuulit ko po, na tayo po ay hindi lamang tagapagluwal ng buhay. Tayo rin po ay nangangalaga ng wika at kultura. Sa inyo po nakasalalay ang mahalagang responsibilidad ng pagtuturo ng wikang pambansa, ng katutubong wika sa ating mga kabataan. Sa pamamagitan po ng inyong mga panulat, sanaysay, pakikipag-usap sa pang-araw-araw na ginagawa natin saan man, sa trabaho man, sa eskwelahan, sa pamayanan, sa araw-araw nating pakikibaka sa buhay at pagsulong para sa ating mga pangarap, hinuhubog po natin. Magkasama po tayo riyan. Inuhubog natin ang anyo at tinig ng wikang Filipino at mga katutubong wika. Kaya naman po sa lahat po ng mga nais makiisa sa amin sa pagpapalaganap po ng ating wika at maging ang ating kultura, hinihimo ko po kayo na magsimula po tayo sa pamamagitan ng paggamit ng Filipino, ng wikang katutubo, ng Tagalog sa ating tahanan, sa paaralan, sa media, sa opisina, maging sa ating araw-araw na pamumuhay, gumamit po tayo ng Filipino at gawin po nating intelektuado ang ating mga sarili, matalino, hindi pangalawa lamang sa Ingles. Tayo po ay higit pa roon. So, sa pamamagitan po ninyo, ng tulong ninyo, sa lahat ng larang, sa edukasyon, sa sining, sa agham, sa teknolohiya, sa mga karaniwang ugnayan, kailangan po namin ng tulong ninyo. Gamitin po natin ang ating wika. Gamitin po natin ito upang palaguin, palawakin, at itaguyod ang paggalang sa ating sariling wika at kultura. Gamitin po natin ang wika hindi lamang sa pagpapahayag, kundi ito ay maging instrumento ng pagkakaisa at paglaya. Ayan, maraming salamat po mga ka-TNK. Narinig nga po natin ang tinig ni Attorney Marites A. Barrios Taran, ang bagong tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino at kinatawan ng Wikang Tagalog. Samantala, para naman po sa ating bulletin board, Po, para sa ating bulletin board po, 16 na anibersaryo ng Magna Carta of Women gugunitain ngayong August 14. Taong 2009 nga po nang nilagdaan ang Republic Act 9710 o mas kilala bilang Magna Carta of Women. Ito po ay isang komprehensibong batas para sa karapatang pantao ng kababaihan na layuning wakasan ang diskriminasyon sa pamamagitan ng pagkilala, pangangalaga, pagtupad at pagsusulong ng karapatan ng mga kababaihang Pilipino, lalo na ang mga kabilang
sa nasalaylayan ng lipunan. Isinasaalang-alang ng batas na ito ang mga probisyon ng Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW, particular sa pagbibigay kahulugan sa gender discrimination, state obligations, substantive equality at temporary special measures. Kinikilala rin po ng batas na ito ang mga karapatang pantao na nakasaad sa International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights o ICESCR. Mga ka-TNK, kung nais nyo pong makibahagi sa pagdiriwang ng Magna Carta of Women Anniversary, i-follow lamang po ang PCW Facebook page at ang official hashtag MCW@16 kung saan magbibigay po kami ng daily updates hinggil sa selebrasyong ito. Ayan, advance happy anniversary sa ating Magna Carta of Women. At sa puntong ito, Binibining Jessel, nais na natin muling pasalamatan si Attorney Marites A. Barrios-Taran at lahat ng bumubuo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagpapaunlak ninyo sa aming paanyaya dito sa TNK. At salamat din po sa Radio Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatawang po natin sa broadcast natin ngayong araw. Sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, muli ako po si Jessel Aquino. At salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ng aming chairperson, Ermelita Vallavilla, at sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division na bumubuo sa TNK Production Team. Muli po, ako po si Hani Castro. At tandaan po natin mga ka-TNK, mahalagang linangin ang wikang Filipino at lahat ng katutubong wika dahil ito po ay makasaysayan at makabuluhan sa pagkakaisa ng ating bansa. Muli maligayang buwan ng wikang pambansa, manatili pong nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 AM. Hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Sa lakas ng ahon, tinig ng kababaihan. Tanong ng madahalaga niyang di mata.